Hello mga kalahi! Good afternoon sa inyong lahat mga kalahi, no? Okay mga kalahi, nandito na naman si Kalahing Saban Vlog. Kay patuloy po tayo na magbigay sa inyo ng mga punto komentaryo para sa atin pong kalaman sa mga kaganapan sa ating bansang Pilipinas, lalo na sa politika mga kalahi. Ngayon mga kalahi, may ipapanood po ako sa inyo na isa na namang pagkakaiba, no? Kung ano talaga ang pagkakaiba sa dalawang presidente. Ito lang dalawa ang kailangan kong ipaliwanag at kailangan kong ipapanood sa inyo kung ano ang pagkakaiba sa bawat isa sa kanila. Yung former president na tinatawag former President Rodrigo Roa Duterte, tapos ang pagkakaiba naman sa kasalukuyang presidente si PBBM, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., no? Kaya mga kalahi, atin pong panoorin kung ano talaga ang pagkakaiba. Sa tingin ko mga kalahi, malaking pagkakaiba ang isa't isa sa kanila. Patungkol po ito po issue mga kalahi, patungkol po sa West Philippine Sea mga kalahi. Dahil kung ano talaga ang pananaw nila sa teritoryo natin, yung mabenepisyo natin sa West Philippine Sea na tinatawag atin pong teritoryo na ngayon ay pilit inaagaw ng dayuhan China mga kalahi. Kaya kailangan natin na gumising po tayo at atin pong maunawaan at makilala kung saan po tayo papanig, no? Doon pa po tayo pumanig sa dating presidente na hanggang ngayon ang mga Alipuris ay patuloy pa rin nagpaplano para agawin ang kapangyarihan ng kasalukuyang administrasyon, kasalukuyang gobyerno ni PBBM, o dito po tayo sa isang presidenteng matalino, mahinahon, mabait, tapos matapang, no? Pagdating sa isyu ng West Philippine Sea mga kalahi. Kaya nais ko pong mapanood ninyo ito dahil ito po ay isang bagay na para po ang bawat isa sa atin ay gumising at atin pong maunawaan ang sitwasyon sa West Philippine Sea, no? Kaya para din na ito pong teritoryo natin ay may malaking yaman dyan patong pagdating na sa oil mga kalahi. Kaya panoorin niyo ito kung ano, gaano kalaki ang pagkakaiba sa former at current administration, which is Bongbong Marcos Jr. Panoorin niyo mga kalahi. Ewan ko, Diyos lang ang makasagot dito. Ang Indonesia may oil, Brunei may oil, ang Malaysia may oil, tayo wala. Kukunti lang gas natin, Malabaya, Pinorakot. Yan ang former president natin mga kalahi. Tubig lang naman, hayaan mo yan. Pieces of Philippines, previous contingent. Karami ng dagat natin, bigay na lang. Magandang araw po sa ating lahat. I am pleased to inform everyone that for the first time in over a decade, a significant natural gas discovery has been made. The discovered reservoir called Malampaya East 1 or MAE-1 is located about 5 kilometers east of the existing Malampaya field. The MAE-1 is estimated to contain around 98 billion cubic feet of gas. Dito naman sa kay BBM mga kalahi, panoorin at pakinggan ninyong maigi kung ano ang kanyang pananaw sa atin pong teritoryo sa West Philippine Sea. 7 milyon na milyong kabahayan, 9,500 na gusali o halos 200,000 paaralan sa loob ng isang taon. This helps Malampaya's contribution and strengthens our domestic gas supply for many years to come. Initial testing showed that the well flowed at 60 million cubic feet per day. This indicates that the well has the potential to produce even more, confirming it is a high productivity resource. Napakamahinahon sa busis ng ating presidente mga kalahi. Aside from the natural gas, the discovery Mabait, matalino, condensate, which is a high value. magaling mag-speech. This additional resource can help support the government's efforts Iba talaga. for the stabilization of our power system. Ang lahing Marcos Mamalaki rin natin napilit
ang nanguna sa drilling na ito. Patatalsikin sa mga Sa lahat, natapos nila ito na walang mga aksidente greedy o na mga politiko. environmental incident. LAE-1 No, yan mga is the kalayo. first milestone. Kaya mga kalayatin po talagang maiintindihan sa bidyong ito kung ano ang pagkakaiba sa dalawang presidente patungkol sa kanilang bawat pananaw sa ating teritoryo na tinatawag West Philippine Sea. Puno ng yaman itong West Philippine Sea, kaya kaya itong dayuhan, kaya itong mga Chikwa talaga ay talagang interested talaga sila na ma-occupy ang ating sariling teritoryo mga kalahi. Dahil mapansin natin na dati pong maunawaan na talagang maraming malalaking yaman, malalaking kayamanan dyan dito po sa ating karagatan, West Philippine Sea. Kaya pili talaga nilang angkinin at wala silang tigil, hindi sila tumitigil sa pag scrutinize, hindi sila tumitigil sa pag curfew sa lugar na yaon para bantayan na walang ibang makapag-umpisa no, para magmina dyan. Tinatawag spring of oil mga kalahi. O oil spring talaga, no? Diyan talaga parang mayroong spring source sa mga oil yata. Yon ang mga ginagawa sa doon po sa Middle East, no? Yung mga yung mga ano nila, teritoryo nila na karagatan, marami talagang oil langis doon. Kaya maraming doon lang sila nakapag kuha ng mga langis, no? Kaya parang ang gobyerno doon ay talagang kanilang ano talaga nila, no? Tinatrabaho, pinapractice talaga at nagmimina, nagmamining talaga sila doon ng oil doon po sa Middle East, no? Napakaraming mining machine yata yun o amin pong makikita doon sa ano yung Middle East Sea. Kaya doon napakaraming yatang oil mga kalahi. Ganon din sa atin pong teritoryo. Kaya insiba talaga itong mga Chikwa talaga, no? Kaya mga kalahi, no, dyan lang po tayo at least atin pong napanood talaga kung ano ang pagkakaiba sa dalawang presidente at atin pong naunawaan kung ano ang pananaw ng dating presidente at ano naman ang pananaw ng kasalukuyang presidente si PBBM. Naunawaan natin talaga ang mga pakay ng ating mahal na presidenteng Bongbong Marcos ngayon na yung teritoryo natin ay atin talaga yung mapapakinabangan. Kaya kaya kailangan ang lahat ng mga Pilipino ay sumuporta sa ating presidente para sa kayamanan na ating pong alagaan yung ating teritoryo, West Philippine Sea ay ating babantayan at ating i-depensa kung sino mang mga dayuhan na nais kimkimin ang ating teritoryo. So dito na lang tayo mga kalahi. God bless sa inyong lahat. Susuporta tayo sa administrasyon ni PBBM. Susuportahan natin ang gobyerno dahil pag ating suportahan ang gobyerno, tayo ay sumuporta sa plano ng Diyos, no? Dahil paglabanan mo ang gobyerno, pag magrebelde ka sa gobyerno, ikaw din ay lumalaban sa Diyos at nagrebelde ka sa Diyos. Dito na lang tayo, God bless sa lahat.